kapiksi. Kumbaga, first quarter, second quarter, nandun yung mga effort, nandun yung trying to work on, and yung third quarter, fourth quarter, nandun na yung, dun mo na mararanasan yung pagpasok ng mga blessings. So, you will be blessed, you will be successful, guys, especially mamimit nyo yung mga target nyo. Kung meron kayong mga goals, guys, na isa-set for 2026, yung mamimit nyo yung mga goals na yan. And hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is 2026 kapalaran para ngayong bagong taon, Taurus. So, unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo ngayong taon. So, meron tayong wait, meron tayong let go, guys, and meron din tayo if you believe. So, yan yung mga angel messages para sa inyo. So, isa-isahin natin, mga kapiksi. So, una, mag-antay lang kayo, mga kapiksi. Huwag kayo masyadong mainip, huwag kayo masyadong maatat sa mga bagay na hinihiling nyo, guys, sa mga bagay na pinagdadasal nyo, because sooner or later sa 2026, guys, may experience nyo rin yung mga buhay na gusto nyo, mamamanifest nyo rin yung mga desires nyo, mararanasan nyo rin, guys, yung mga bagay or mga kamit nyo din yung mga bagay na hinihiling nyo, mga pinagdadasal nyo, guys. So, magtiwala lang kayo, magantay, magtiwala kay universe. You have to have a blind faith na tinatawag, no? So, if you're praying, kapag nagdadasal kayo, importante talaga na may faith kayo, may tiwala kayo, mga kapiksi, na ipagkakaloob at ipagkakaloob sa inyo yung mga bagay na hinihiling at dinadasal nyo, guys. Okay? So, wag kayong mawala ng tiwala sa nasa taas. And you have to learn to let go of your past, guys, especially sa 2026. Yung mga kailangan nyo ng kalimutan ngayon, 2025, mga kapiksi, especially yung mga negative na circumstances, everything that happened in the past, guys. You have to learn to let go. Kalimutan nyo na para hindi na maulit, para hindi na kayo masaktan, para hindi na kayo mag-suffer, mga kapiksi. Okay? Kasi yung suffering natin, nangyayari yun because we keep on thinking about negative things, negative situation, over and over again, especially those that happened in the past, na talagang mas lalo tayo nasasaktan habang iniisip natin, guys. Okay? So, hindi nyo deserve na masaktan ng paulit-ulit, and deserve nyo ng bagong buhay, bagong pag-asa sa 2026. So, kalimutan nyo na yung mga nakaraan, and alisin nyo lahat ng mga attachment, yung mga negative emotions ba? Mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, no? Anything na magpapasama ng loob nyo, guys, kalimutan nyo na ngayon 2025, wag nyo nang dalhin sa 2026 para hindi na kayo masyadong masaktan, mga kapiksi. Okay? And if you believe, mga kapiksi, no, so you have to understand na kung ano yung pinapaniwalaan yung totoo sa inyong physical reality, it's always being pushed out. Whatever you perceive to be true sa inyong isip, it will always be pushed out in your physical reality. Whether negative yung pinaniniwalaan nyo or positive, it doesn't matter. As long as naniniwala kayo doon, yun yung ma-experience nyo sa buhay nyo. So, for example, if naniniwala ka na malas ka, then ang ma-experience mo sa buhay is puro kamalasan. But if naniniwala ka na swerte ka, then ang ma-experience mo sa buhay is puro kaswertehan, mga kapiksi. Okay? So, make sure na magaganda yung mga bagay na iniisip nyo, tinatanim nyo sa isip nyo, mga belief system nyo, guys, para maganda rin, yung inyong karanasan sa physical reality na, guys. Okay? Alright, so yan yung ating mga angel messages for you. So, ito naman, guys, is yung mga love messages naman. Love messages naman ito, mga kapiksi ko. Ano lang yung makaresonate, guys, take that message kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. So, iba-iba rin kayo ng mensahe. So, meron tayong deception energy, guys. Meron din tayong reconciliation for some of you.
And yung iba naman guys, mayroong romantic feelings. So, una, mag-ingat kayo, no? Sa mga, maaari kayong maka-experience ng deception, manloloko, sa partner mo kung kayo ay meron ng mga partner or specific person guys. So there will be betrayals, there will be lies, there will be dishonesty, guys, false mask, no? So ibig sabihin maaari kayong lokohin ng inyong partner o specific person. And ganun din kung kayo ay mga single tapos naghanap kayo ng person, kailangan maging maingat din kayo, no? Sa dapat i-filter nyo yung mga nanliligaw sa inyo guys, kasi baka hindi naman sila truthful sa kanilang intention sa inyo, baka niloloko lang din kayo. Sometimes kasi may mga ganun, nanliligaw, napakabait, no? Kasi gusto nilang sagutin mo sila, pero pagka sinagot mo na, lumalabas na yung totoo nilang kulay. So dapat mapanuri din kayo, mga kapiksi. Okay? So yeah. And ito naman, reconciliation for some of you, maaring magkabate, no? From your past, mga ex ito guys, na maaring bumalik, makipag-reconcile. Yung iba guys, pwedeng makipag-reconcile in such a way na makikipagbate, lalo na kung meron kayong mga negative na pinag-awayan ng mga ex nyo, tapos o kaya nag-ghosted kayo na parang walang formality yung tinatawag ng iba. So pwedeng mag-reconnect sila sa inyo, pwedeng mag-sorry sila sa mga nagawa nila, pero hindi makipagbalikan. Okay? Kumbaga reconcile lang na magkaayos kayo, but para kahit papano mag-ex kayo pero walang galit. But yung iba naman, pwedeng may mga intentions talaga na bumalik sila sa inyo, makipagbate and bumalik, no, makipagbalikan. So kayo na yung bahala dyan guys. Malalaki na kayo. And ito naman guys, no, so romantic feelings, yeah. So sa mga may partner na or specific person, make sure na alagaan nyo yung feelings nyo, yung relationship nyo, para maging harmonious, para palaging romantic always guys, no. So pwedeng magbalik yung spark sa relasyon nyo basta gugustuhin nyo, mga kapiksi. So may mga subliminals tayo guys: reconciliation, pampabalik, pampamahal, no? Palagi kong nire-recommend guys yung pampabalisa, pampamis, at saka yung dalawang yon. And kung gusto nyo na talagang maging loyal sila sa inyo, pampaloyal, pampabaliw, para lalong kumbaga mas uminit yung kanilang pagtingin sa inyo, mga kapiksi. Yeah, pakinggan nyo lang whatever resonates with you sa mga subliminals natin. Lahat naman yun effective guys. Kailangan nyo lang tiyagain. And kailangan pag nakikinig kayo ng subliminals, huwag kayong negative, mga kapiksi. Okay? Alright. So comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. I-main nyo na yung mga reconciliation na yan, mga harmonious relationship na yan. So shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Taurus. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, sa yung mga available courses natin guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo na email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap guys, ang pampaswerte na lucky charms or bracelet, aventuring tsaka citring, yung recommended ko, may makikita kayong mga links sa description box guys.
So, Taurus, kaya in your present ng Queen of Pentacles, latag natin yung spread nyo. 4 na beses tayo guys maglalatag ng spread. Isa for first quarter, second quarter, third quarter, at saka fourth quarter. Pero anytime guys, sa loob ng 2026, pwede nyo ma-experience yung mga energies na yan. Both negative and positive yung ating babasahin sa inyo mga kapiksi. So, unahin natin yung negative na energies. For some of you guys, ito mga stress ito. So, you will experience mga toxicities, mga kapiksi. Mayroon ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a water sign. But yeah, so for some of you guys, maaari kayong maipit sa sitwasyon na nakaka-experience kayo ng toxicities or stress, especially pagdating sa workplace mga kapiksi. Pwedeng nai-stress kayo sa mga workload nyo guys, sa trabaho nyo, sa nature of work nyo mga kapiksi, or just anything at all na parang guys, parang masyado kayong madaling manega kapag may mga naririnig kayo, no? Masyado kayong affected region, kumbaga mabilis kayong naapektuhan. So, medyo nagiging extra sensitive kayo mga kapiksi sa mga naririnig nyo, sa mga pwedeng may mga nambabash sa inyo, may mga naninira sa inyo, especially sa workplace guys, or pwede rin mga kapitbahay, or sa social media. So, medyo kailangan yung mag-disconnect ng konti, especially sa social media guys. Kung kailangan nyo ng yung tinatawag nila na social media detox, kung kailangan nyo mag-detox sa social media, huwag kayo masyadong bawasan yung screen time nyo. Imbis na mag-social media kayo, gamitin nyo yung oras na yun sa ibang bagay para hindi kayo masyadong ma-stress sa mga binabasa nyo. Kung kayo ay na-stress sa workplace nyo, mga kapiksi, huwag kayo masyadong magpa-apekto. Magtrabaho lang kayo guys, and makisama lang. Kung kayo ay kumbaga parang under the belt na kayo, ginagawan kayo na hindi maganda, mag-ano kayo guys, yung proper channeling. Pwede kayong magsumbong sa HR nyo, sa mga boss nyo, o kaya naman sa barangay kung sa kapitbahay nyo yan, kasi baka ginigipit kayo ng mga kapitbahay nyo. So, gamitin nyo yung legal na pamamaraan mga kapiksi, okay? Para ma-solve nyo yung mga issues na yan guys, okay? So, yun yung nakikita natin sa negative mga kapiksi. Sa positive naman, unahin natin yung sa relationship mga kapiksi, kasi for some of you, yung sinabi natin na maaari magkaroon ng reconciliation guys, no? So, yung iba sa inyo talaga maaari magkaroon ng reconciliation mga kapiksi. Merong magbabalik from your past, mga past lover nyo guys, no? And ito, yung for some of you guys, meron talaga silang intention na makipagbalikan sa inyo. As in, talagang susuyuin kayo ng mga ex-person nyo, mga kapiksi. Maaari kayong ligawan, maaari kayong suyuin, no? Ligawan ulit mga kapiksi, bigyan ng mga aginaldo para mapasagot ulit kayo. Guys, yung iba naman sa inyo, mga kapiksi, maaaring magkaroon ng peace offering yung mga ex nyo, especially kung nasaktan nila kayo in the past guys, okay? So, it's about time, dito sa mga reconciliation, it's about time to let go, no? Ito yung sinasabi natin, let go ng mga negative feelings nyo, especially kapag nag-sorry na sila sa inyo, mawawala talaga yung mga galit sa puso nyo, mga kapiksi. It doesn't mean na, porket nakikipagbalikan sila sa inyo, it doesn't mean na makipagbalikan kayo, no? Kumbaga, parang heads up lang. Kayo pa rin yung magdidesisyon kung gusto nyo bumalik sa kanila or hindi. And may mga magagandang news kayo guys, no? Ito yung mga good news sa kaperahan, especially if you are trying to if you are working sa global or international market mga kapiksi. So yung mga sample nito is kunwari freelancers kayo or mga virtual assistants na nagka-carry kayo or pa-provide kayo ng service sa mga international clients, diba? Usually international clients yung mga VA or mga freelancers. So, yung mga good news na to is parang pwede kayo magkaroon ng mga increase sa mga rate nyo, guys, or yung mga increase sa mga projects na
bayad, yung mga bayad sa mga proyekto nyo mga kapiksi. If you are using social media platform din guys, sa kahit anong paraan ng pagmamonetize, magiging maganda din yung return sa inyo. So let's say for example, baka vlogger kayo sa kahit anong social media platform, o kaya nag-affiliate kayo sa kahit anong e-com na platform mga kapiksi, magiging maganda yung return sa inyo yan guys. So ituloy-tuloy nyo lang yan mga kapiksi, kasi maganda yung return sa kaperahan. Okay, so i-main nyo na yan sa comment section yung mga magandang kita mga kapiksi, mga reconciliation. So what else? Tingnan pa natin. Ito guys, mamamanifest nyo yung mga success pagdating naman sa pag-angat ng kabuhayan. This is more on money energy guys. Yeah, so for some of you, meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So ito yung kumbaga parang yung energy mo, yung sarili mong energy, Taurus, kumbaga parang na-heighten siya, na-heightened, na ma-maximize, na lumalakas siya, nag-gain ng momentum yung energy mo ngayong second quarter ng 2026. So dito nakikita natin na dadami or dadating pa yung more opportunities sa inyo guys, para mas lalo pang umangat, umunlad at umasenso yung inyong kabuhayan. So there will be opportunities na magiging parang stepping stone nyo mga kapiksi. So yung iba sa inyo pwedeng ma-promote, yung iba sa inyo pwedeng malipat ng department na mas mataas yung bayad sa inyo, or mas mataas yung position nyo mga kapiksi, or pwedeng mag-transfer kayo or lumipat kayo ng ibang trabaho na mas mataas din yung benefits, or mas maganda yung benefits kaysa dun sa current nyo. Pero ito yung pagtaas talaga guys, increase yung ating nararamdaman dito sa second quarter ng 2026. And yung dating ng kaperahan sa inyo is parang very stable, very secure, very consistent, no? So consistent yung pagpasok ng pera sa inyo. So sa mga fixed income naman, ibig sabihin yung mga employment, so mananatili pa rin na talaga meron kayong aasahan ng fixed income every month. And then dun sa mga freelance naman, no, ganun din mga kapiksi. So pwedeng actually sa mga freelancers, kagaya ng na-mention ko kanina, parang mas ibig sabihin mas nadadagdagan yung hourly rate nyo, or mas nag-i-increase yung income nyo every month mga kapiksi. Not necessarily every month, pero kung may, let's say kumikita na kayo ngayon sa social media 2025, sa 2026 guys, magtutuloy-tuloy pa yan, and parang mas madami yung reach nyo, kapag mas madami yung reach, mas marami yung views, mas malaki yung potential na mas malaki din yung income nyo mga kapiksi. Okay, may mga deals din tayo dito na nararamdaman, pero check natin yan later on. And again, no, this sa love relationship mga kapiksi, nandun pa rin yung energy, so maaaring magtuloy-tuloy pa rin yung magandang energy nyo sa love department guys. Okay, so i-main nyo na yan guys, yung mga magagandang kita, stable, secure na kitaan mga kapiksi. So dito medyo mag-ingat kayo, this is third quarter guys, no. This is both negative and positive. So unahin natin yung negative guys, no, kasi nandito yung energy ng deception mga kapiksi. Ito mag-ingat especially yung mga nagnenegosyo, mga negosyante guys. Maaari kasi kayong matrap mga kapiksi, maaaring merong bogus na client or bogus na customer na manlamang sa inyo guys, no, and mabiktima kayo ng mga scammer or manloloko guys, no. So medyo mag-ingat kayo sa mga manloloko, sa mga scammers. Kahit hindi kayo negosyante guys, kahit na normal lang or regular lang kayo, or I mean basta just be very careful guys pagdating sa mga transaction nyo, especially online mga kapiksi. At saka mag-ingat din kayo sa mga pinagkakatiwalaan nyo, kasi for some of you guys, parang magkakaroon kayo ng conflict with another person. Itong person na to guys, parang matagal ka nang tina-target neto, no. Ibig sabihin parang matagal nang mainit ang ulo sa inyo nitong person na to mga kapiksi, and parang nag-aantay siya ng pagkakataon para ma-backstab ka and para bumagsak ka or something. So ito kinakain ng inggit ito guys,
kinakain ito ng inggit mga kapiksi. So, meron talagang yung iba sa inyo parang pinagdidiskitahan talaga kayo guys. So, mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Guys, especially yung mga taong malapit sa inyo. No? Kasi hindi nyo alam, sila pala yung mambabackstab sa inyo, magta-traitor sa inyo mga kapiksi. Alright? So, yan yung sa negative. And eto guys, no, dito sa third quarter, dito yung guys, full-blown na kaperahan nyo. So, dito magkakaroon talaga kayo ng mga positive changes. Pagdating sa income nyo, talagang, kumbaga, yung sinabi kong full-blown, kumbaga yung second quarter nyo, kung nandun nag-gain kayo ng momentum, malakas yung energy nyo, very positive kayo. Sa third quarter, dun nyo mararamdaman yung after effect ng pagiging positive nyo. Kasi guys, when you're manifesting or when you're working on things, gradual yung gradual yung effect niyan, hindi yan agad-agad, no? Kunwari, I'm sure makaka-relate kayo. Kunwari nasa social media kayo, nagmo-monetize na kayo, 'di ba? Hindi naman agad-agad na first month, second month nyo malaki agad kinikita nyo, 'di ba? Hindi ganon. Nag-e-effort pa rin kayo na maggawa ng mga quality videos, dumami yung subscribers, yung followers, hanggang sa month after month after month, after few months, tsaka nyo lang mararamdaman yung pag-increase ng revenue nyo, di ba? Comment down below if naka-resonate kayo. Or for example, negosyante, kapag nagtindahan kayo, hindi naman agad-agad na madami agad yung customer nyo, di ba? Hindi naman agad-agad na malakas yung sales nyo. It takes time to build the momentum. Pero araw-araw kayo nag-effort. And then, after a few months, after a few weeks, doon nyo na mararamdaman yung lumalaki yung sales nyo. So, parang ganun yung mangyayari sa inyo sa 2026, guys. No? So, gradual yung effort nyo magsimula ng first, second quarter, especially sa second quarter, nandun talaga yung heightened yung energy nyo. And then, pagdating ng third quarter, doon nyo talaga mararamdaman yung resulta, especially pagdating sa pera. Okay? So, this is abundance of money, mga positive changes, guys. And parang kaliwat kanan, you will be very busy, mga kapiksi, handling your finances, handling your kung ano man yung source of income nyo, mga kapiksi. Super magiging abala kayo sa third quarter kasi talagang pera-pera yung usapan dito, guys. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Positive changes, abundance of money, wealth, riches. So, dito papaldo kayo, guys. Sa third quarter, dyan kayo papaldo ng limpak-limpak, no, na kaperahan, mga kapiksi. Alright? So, what else? Tingnan pa natin. Ito, guys, no? So, you will be so blessed, guys, pagdating ng third quarter, fourth quarter. Dito nyo na mararamdaman talaga yung mga blessings, mga kapiksi. Kumbaga, first quarter, second quarter, nandun yung mga effort, nandun yung trying to work on, and yung third quarter, fourth quarter, nandun na yung, dun mo na mararanasan yung pagpasok ng mga blessings. So, you will be blessed, you will be successful, guys, especially mamimit nyo yung mga target nyo. Kung meron kayong mga goals, guys, na isa-set for 2026, yung mamimit nyo yung mga goals na yan, and parang mas magiging habang tumatagal yung 2026, mas magiging relaxed kayo kasi feeling nyo na-achieve nyo yung goals nyo, feeling nyo na-achieve nyo yung mga dreams nyo, mga kapiksi, for 2026. So, maganda talaga, guys, na magplano kayo para meron kayong blueprint and may gabay kayo kung ano yung gagawin nyo for 2026. Okay? So, again, no, you will be blessed sa 2026, guys. And, although, sabi ko nga sa inyo, mga kapiksi, kailangan pa rin maging careful, no? Dito nyo makikita, guys, yung mga tao. Dito marireveal yung mga tao na, kasi nga, diba, sabi sa inyo, may mga deception na maganap, betrayal. So, third quarter, fourth quarter, marireveal sa inyo, guys, yung mga tao na gustong sumira sa inyo, mga taong naiinggit sa inyo, guys. So, ano kayo, guys, no? Medyo siguro kaya mainit yung mata ng ibang tao sa inyo dahil sa inggit na rin, kasi maganda talaga yung magiging takbo ng buhay nyo for 2026, paangat, mga kapiksi. Mas marami yung positive energies kumpara sa negative energies nyo for next year. Ang kailangan nyo lang iwasan sa 2026 is, una, mag-ingat kayo sa mga manloloko, scammers. Pangalawa, yung mga toxic, no? Iwasan nyo yung mga toxicities, mga stress, mga anxieties.
So, medyo lumayo kayo sa mga negative na sitwasyon para hindi kayo masyadong manega or maka-experience ng nega for 2026 guys, no? So, wala tayong masyado nakikitang problem para sa inyo at least. So, keep up the good work lang. Focus lang tayo sa positive, Taurus, okay? Alright, so i-mind nyo yan, mga blessed na yan. Pagpapalain kayo guys, huwag kayong mag-alala kung yun ang tanong nyo for 2026. Nasa nyo yung energy ng blessings, ng success, at saka abundance of money. Pagdating sa pag-ibig, there will be reconciliation as well, guys, okay? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, ito, mag-ano lang tayo ng additional message for love and for life, guys. And by the way, no, pwede nyo panoorin ito ng paulit-ulit, mga ka-PC. So, panoorin nyo ngayon bago matapos yung 2026, pagpasok ng 2026, guys. And for the rest of 2026, pwede nyo ulit-ulitin para ma-remind kayo sa energy, mga ka-PC. Pwede nyo rin siyang ibangga sa mga monthly readings nyo and sa mga quarterly readings nyo, guys. Okay? Alright. So, gratitude, mga kapiksi. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. So, always be grateful sa lahat ng bagay, guys. Hindi lang sa love. Pero, pagdating sa love, sa usaping love, mga kapiksi, be grateful for the relationship that you've ever had. And, para mas ma-attract nyo pa yung mga more wonderful relationships, mga kapiksi. Okay? So, mayroon akong prayer, specific prayer para sa love. Nandun sa tablet ko, so hindi ko siya ma-share. But it's about giving thanks to the Lord for the divine match that is already being given to you. Kumbaga parang ilalagay mo yung state, magte-thank you ka kay Lord for the love and for the specific person na talagang deserve mo, mga kapiksi. Kahit wala pa siya sa'yo. Okay? Kahit wala pa siya sa'yo, kahit hindi mo pa siya nararanasan or na-experience, and you just pray for that every night or every single day until such time na ipagkalove siya sa inyo ng universe. So, hindi ko ma-share kasi nasa tablet ko, pasensya na. Pero, that's how it should work, guys, no? Yeah, so... And another message, mga kapiksi, is make it your mission to accept all parts of you, the good and what you perceive to be your imperfections. Don't look for any outside validation. It's already within you. Once you realize your true beauty and potential, you will never doubt yourself again. So this is about accepting yourself, loving yourself, loving your kumbaga yung mga weaknesses mo and mga strengths mo, your flaws, and yung mga positive things about yung mga kapiksi. Okay? So, wala naman taong perfect, mga kapiksi, but if you also love yourself despite being imperfect, despite your flaws, guys, hindi mo na kailangan maghanap ng validation. Kasi sometimes we seek for a relationship, mga kapiksi, for validation, no? Gusto natin maramdaman na minamahal tayo, kasi parang may kulang, 'di ba? Pero mind you, guys, you have to understand na if you love yourself enough, actually hindi mo na kailangan ng love life, or hindi mo na masyadong hahanapin yun sa ibang tao. I-ask natin yung mga single people na hindi naghahanap ng mga jowa. Bakit maraming single na tao na hindi sila naghahanap ng jowa, hindi sila atat na magka-jowa, magka-boyfriend, magka-girlfriend? Because they enjoy their lives and they love themselves so much. Ibig sabihin, kontento sila sa meron sila, mahal nila yung sarili nila, maganda yung self-concept nila, mga kapiksi, na hindi sila naghahanap ng validation from other people. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na mas okay maging single and wag na magrelasyon, no? Hindi ganon. Ibig sabihin lang, you just love yourself. That's it. Okay? Regardless, kahit maganda yung kahit na ano pa yung ikaw, love yourself truly for who you are, mga kapiksi, and other people will see your worth as well, guys. Okay? So, I hope you get what I mean. Alright. So, yeah. Thank you so much, guys. Comment down below if na-excite kayo for 2026 and
Magte-thank you ako sa inyong lahat, mga kapiksi, sa pagsama nyo sa akin ngayon 2025, sa lahat ng mga like, ng mga comment, ng mga share nyo, ng mga subscription nyo, follow, like and follow nyo dito sa YouTube and sa Facebook, sa mga nag-avail ng mga courses, sa mga nakikinig ng mga subliminals, guys. Super na-appreciate ko kayo lahat. Thank you all so much. And samahan nyo ulit ako next year sa 2026. Sama-sama pa rin tayo hanggang kung saan tumagal yung ating channel, yung ating samahan, mga kapiksi. Alright? Thank you all so much, guys. Happy New Year sa inyo lahat. Ito yung ating 2026 kapalaran. Pick a card. Pwede nyo panoorin. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.